Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dalisay at malinis ang handog niya. Kaya't sa bawat anak niya, wala siyang nilalayon kundi kupkupin at makupkup niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isayas. Tumingin kayo sa kalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagdireklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo? At tila di pansin ng iyong kaapihan. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Sino nga baga ang tumalima at sumunod sa kalooban ng Ama, na di nabatid ang kagustuhan niya? Sino ang nakiisa sa kanyang espiritu, na di itinuro ang mabuti para sa kanila? Sino ang masasabi mong tapat sa iyo? Walang iba maliban ng Diyos na naging tapat kanino mang tao. Sino ang nagbuklod sa mga anak niya sa mundo? Sa mga hinango niya at pinili para sa kanya. Wala ngang dilit iba ang tagabuhay at bumubuhay ng patay. Ano nga baga ang katungkulan niya sa lahat ng dako? Ang lingapin at kupkupin niyaong mga anak niyang binuhay sa lupa. Ano nga ba ang kaparaanan niya at pamamaraan? Siya ba'y nakikitang lumilipad man lamang? Hindi. Tulad siya ng hangin na nagpapagalaw ng halaman at ni hindi makita kung gaano kalakas yaan maliban madama. Nagayon din sa katauhan ng tao, kung malakas na taglay ang Espiritu Santo, napapagalaw niya buong bahagi ng katawan nito. Napapakilos ang isipan na pagbabago niyang tuwiran, maging ang damdamin at kalooban upang siya'y maramdaman. Ano nga baga ang taglay niya?
Katulad ba ito ng isang taong may kawakasan ang buhay? Wala ni kailanmay di siya mamamatay. Noon, ngayon at kailanmay wala siyang kamatayan. Siya nga ba'y nakikita mong gumagalaw para sabihin mong siya'y naroroon at naririyan? Hindi mo siya makikita at mababanaag man lamang sa pagkilos niya sa iyong katawan. Subalit, napapatotohanan niyang buhay kanino man sa buhay nilang taglay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano nga baga ang taglay niyang talino? Ito ba'y kukupas, magmamaliw at lilipas? Hindi kailan pa man anak niyang may pandinig, ikay makinig na tuwiran. O panggunitain mo at alalahanin kung ikay naninimdim, isipin mong may Diyos kang hindi mawawalay kailan pa man. Sa gayon, mabibigay niya sa iyo ang galak mong kailangan. Sa gayon, maibibigay niya ang lakas mong kailangan. Sa gayon, maibibigay niya ang kalusugan mong kailangan upang makapamuhay ka ng matuwid sa kalupaan. Sa gayon, mararamdaman mo kung paano siya lumingap kanino man at mapapakilala niyang siya'y buhay sa lahat ng dako. Kaya't halina, halina mga mahal ko, namnamin niyo ang tinuturan ko, bulay-bulayin ang binigkas ko, pakasuriin yung ganap ito, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sino nga ang tinawagan niya sa panawagan niya na sumunod sa kanya? Na ibinigay niya'y parusa pa, wala ni isa man. Bagkos ang kumalimot at naging sutil na anak niya, yaon ang naparusahan niya. Subalit ang lahat ng gumusto at sumunod sa kanya, may siphayo man, may kalumbayan man, may pinagdanan man, subalit hindi niya nakaligtaan ang pangako niya. Lahat ng araw kaakibatay siya, lahat ng araw ay kinukupkup sila, lahat ng araw ay binubusog sila, lahat ng araw may nagagawa siya, maging sa gabi man. Sapagkat siya ang bumuhay at binigyan ng buhay ang bawat anak niyang nabubuhay, kaya siyang may karapatang lumigap at magbihal ng tapat kanino man. Magmahal, magbigay ng marapat sa bawat araw upang ang kailangan ay makamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya ikaw anak niya, damhin mo sa puso mo kung paano tumitibok, silid mong lubusan ang pag-ibig niya. Ikaw na anak niya, na may pag-iisip, bulay-bulayin mo yung kanyang aral at tantuin mo may gagawin siya sa iyo. Ikaw na anak niyang sa kanya'y kumikilala, sa dilim mong isipan, patototohanan niyang siya ang tanglawat liwanag mo. Ikaw na nagugulumihanan at walang kakayahan bilang anak niya, manalig ka, siyang kakayahan mo, at marami siyang bagay na di mo nakikita na maibibigay pa habang nabubuhay ka. O anak niya, ikaw na naninimdim dahil sa dalahin, alalahanin mo, halina wika niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay, ako ang katotohanan. Ako ang buhay, ang lahat ay layon kong kaligtasay kamtan. Kayo ay may buhay at di ninyo nakamtan kung walang sa inyo'y nagbigay nagpahiram. Kaya't ang binigay niya at pinahiram, may binabawi at mayroong mananahan. Yaon na nga ang lakas at buhay na babawiin, subalit ang pagmamahal ay di kailan paman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Halina kayo, mga may pandinig, na ang narinig nyo'y katotohanan, bulay-bulayin sa isipan, damhin sa kalooban, wikang ang mainam, kayo'y lahat minamahal.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. To dream the impossible dream. Iyaan ang amang niyong tunay, tapat na hindi nagmamaliw. Noon, ngayon at magpakailanman, halina, inyong namnamin, yaong kanyang dulot na pagmamahal. Tuwina'y inyong alalahanin, wala kayong taglay na buhay, kundi siya at siya lamang, wala nang kapantay, magpakailanman, tulad ng tinig na nasang agawin, subalit kailanman di ko ito paagaw. At ako, magnilay, magbulay, magtanto nga kayo. San ba dakong panulukan ang inyong binigay na buhay? San nga ninyo masisilayan yaong talang nagniningning o tao? Mahal ko kayo, bulay-bulayin nyo ang mga niluwal ko, at nang matanto nyo, masambit nyong lubos, kayo ay mahal ko at mahal na mahal. Tigipin ninyong pagninilay at inyong maramdaman kung paano kayo'y naakay, kung paano kayo kinukup ko, kung paano kayo iniibig ko, kung paano binuhay kayo. Dahil mahal na mahal ko, dahil inibig ko, dahil ang layon ko'y madama nyo, dahil nagnasa ang ama kong sa inyo'y inibig na tapat kayo. Kaya't kung nanamnam nyo ang paghahari niya, ay kailan may di kayo mawawala ng himig, mawawala ng tinig, upang siya'y sambitin ninyong parangalan at parangalang walang humpay. Sapagkat wika ko sa lahat ng tao, layon kong ibigay ang marapat sa inyo. Kung nababatid nyo lang yaong aking handog, magmimithi kayong sa tuwi na ay inyong makamtan. Katotohanan lang yaong aking tinuturan, walang maninimdim kailan paman. Kaya't halina, o halina kayo, yaong matanto nyo sa lahat ng araw ang aking salita, na maglalayon kayo, na madamang puso nyo ay manaig yaong ama na walang kapantay, yaong pag-ibig niya na kailanman tao ay di mapapaham. Halina kayo, magtanto nga kayo sa inyong pag-asa na nawala na ito. Bubuhayin muli ko
nang makamtan nyo at maging ganap na maramdaman yung pag-ibig ko. Halin na kayo, mga mahal ko, magtanto kayo, magmahal tulad ng pag-ibig ko. Pag-ibig nyo sa kapwa nyo, gawin nyo. Nekarameneyahanam, halaya karameneya charaya, nekarameneyanam, Chakaramalaya, Nekarameneyahana. Alalaong baga, tinupad nyo ang marapat, tutup din ko rin ang ganap. Yaong kayo'y tumanggap, kung napagnilayan yung dapat, at patuloy nyong tinutupad, kayong lahat ay magagalak. Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam. O Ama, narinig mo ang tinura ng iyong Espiritu, kung papaano ang mga anak mo noon, ngayon at kailanman ay minamahal mo. Ang batid mo'y di nila batid, ang batid ko'y batid mo, kaya't yamang iyo'y pinabatid, mabatid din nilang ganap, kung papaano ang marapat, na ikaw ay matanggap, sa gayon silang dapat na sa iyo'y lumilingap, Espiritu mo ang sa kanila'y maging lubos. Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam. I believe for every drop of rain that falls, manalig ka, anak ng Ama, pagtiwalaan mo siya sa bawat araw na nabubuhay kayo. Asahan nyo, may Diyos na di kayo makikita, subalit kayo nararamdaman kung anong nararamdaman nyo, kaya't kayo ay tumangkap upang kayong lahat ay magalak sa tuwing kayo'y naninimdim sa dalahin nyo. Alalahanin nyo, may Ama kayong kung wala siya'y wala kayo. Pagtiwalaan nyo upang ang bawat araw ninyo'y maging sigla at ligaya sa buhay nyo, ang siyang tuwirang mapadama. Huwag niyong kaligtaan, kasama niyo siya. Ni huwag limutin man lang, bawat araw ay kayo'y minamasdan. Sa tuwing kayo'y kanyang nasisilayan, walang alam, kanyang lumbay nararamdaman, kaya't kayo'y mga tuto, kaya't
patuloy niyang ibinibigay ang mga aral upang ganang inyong matutunan kung paano ang nanghihinay mapapalakas, ang nanlalamig mapag-iinit, ang namamatay ay mabubuhay. Halina kayo, o mga mahal ko, magtanto kayo, magnilay kayo, magbulay kayo sa aral ko. Nang makita niyong lubos ang winika ko, isa puso nyo, isa isip nyo, makapanahan lubos sa inyo nang hindi kayo naliligaw. Sa tuwina ay siyang asamin na sa inyo umatnubay, sapagkat kayo ay tuwirang inalayan ng tunay na lubos at tapat kailanman. Espiritong banal na di mapaparang at di kailanman mamamatay na tulad niya, na di kayo iiwanan kailan ninyo kailangan. Daratan nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ama at Ama nila, ang bawat araw, wika mo'y mahalaga, kaya't ang bawat isa'y pinahahalagahan mo na di mawalay sa iyo. Kahabagat patuloy mong kaawaan, yung mga anak mong nadidimlan, magliwanag na tuwiran, yung marapat na ikay kamtan, madama kang lubusan. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Kaya't winika niya, kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan, at ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. May pinili ako mula sa silangan, at mula sa hilagay aking pinasasalakay. Yung mga hari, animo ay lupang kanyang yuyurakan, tulad ng pagmasa. Sa huwad, sa luwad na ginagawang palayok. Buhay bang Ama? Kaya't hambing ba kayo sa huwad na luwad, na alabok na natataktak, natatagtag? Yan ang patotoo ng tao'y alabok, kaya pinagiging dapat ng Amang maging matatag at matibay. Kaya't hindi niya pinahintulutang tao lamang, ibinigay ang kanyang espiritu upang ito'y magpatibay at magpatatag. Tao, halina kayo, kilalanin at tanggapin ang di nyo nakikita, at kayo mismong magsasabi, Diyos ko at Ama ko, kay sarap kapiling ka. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay bang Ama?
Kaya kay hirap mang unawain, marapat niyong pagnilayan at ganap niyong tanggapin ng inyong mapagbulay-bulay at kayo'y makinabang. Kaya bilang katauhan, mithin ninyong ito'y mawawaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Epata, wekangang tinuran, mga buksan kayo. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Ay, dahil dakila ang Diyos at tapat nga siyang ganap. Ano po ang sabi niya? Napakaganda ng pangako ng Panginoon, ng panahon ni Isaias, nang sabi niya, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan, akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya, sa tigang na burol ay magkakailog, sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Buhay ba ang Ama? Kayo ba ay taong natigangan? Ang Ama'y kayang pasibulin ng anumang sa inyo ay nawala. Sapagkat mayahambing niya kayong parang ilog na nais niyang buksan. Kapag ninasan niyang punuan, ito'y napapaapaw. Mahal na mahal ko kayo, ganang katauhang pagkataong walang alam, inyong suriin kung saan ito nagmula. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? May sakit pa ba kayo? May sakit pa ba kayo? Dapat sakit sa bulsa, nagamot na. Sakit sa isip, nagamot na. Sakit sa damdamin, nagamot na. Sakit ng kawalan ng pag-asa, nagamot na. Kaya lahat ng sakit, ang Ama ang nagpapagaling. Sakit sa pisikal niyong karamdaman, nagamot na. Sakit ng kaluluwa, nagamot na. Ano at sinong hindi gumaling, ang di nakinig at di tumanggap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag may nararamdaman ka, para kang bingi. Kahit sinasabi na ng kapwa mo, uy, alam mo ba kasi nakatitig ka, wala kang naunawaan kasi ang iniisip mo'y sakit mo. Ang dinadama mo'y sakit mo. Kaya kahit sinong magsabi sa'yo, wala ka naririnig, wala ka nadarama, kundi ang sakit mo ang napapakinggan ng isip mo at ang dinadama ng puso mo. Kaya umuwi kang walang kagalingan. Buhay ba ang Ama? Subukan nyo, makinig kayo, kayong may pandinig. Ang wika'y maliwanag, habang may buhay at mabubuhay ka at bubuhayin ka, kung ang bundok, kayang tibagin, kung ang dagat, kayang hawiin, kung ang lupa, kayang pagbitakin, kung ang bungo, kayang sibakin. Ano ang bukol na di kayang durugin at hawiin, alisin? Buhay ba ang Ama? Kaya yaon ay natatamo ng mga anak ng Amang hindi talusira at sa kanya ay di nawawalay. Sa isip at damdamin siya'y nakatahan. Naroroon man ang bukol sa katawan, hindi siya namamatay ng lalambot at ng lalamig, sapagkat siya'y masiglat malakas, dahil siya'y may buhay pang taglay. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang nagpapahina sa inyong pisikal na katawan ay kayo, hindi ang ama nyo. Kasama nyo si demonyo na taga-akay ng panlalamig nyo upang mawala kayo sa pananampalataya. Subalit kung pakikinggan nyo'y Ama, pag-aalabing niyang ganap sa puso nyo'y siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat habang may buhay,
kaya kang palakasin, kaya kang pasiglahin, kaya kang patatagin, habang may buhay kayang gawin ng Ama sa inyo ang lahat, kaya't kayong lahat ay sa Kanya mangunyapit na tuwiran. Habang may buhay, pag-asa ay siya lamang, kaya niyang ibagsak ang ulang malakas, kaya niyang ambon lamang at katamtaman, kung layo niyang hagupitin ang karagatan sa alon, ay kaya niyang gawin. Anong hindi niya kaya sa'yo? Lagi mong tatandaan, ginuhit ka, may kilay, may mata, pilik mata, may ilong, may tenga, may labi, may bibig. Ginuhit ka niya at binigyan ng buhay ang lahat ng ginuhit niyang ito. Pinapintig niya ang puso mo, sinidlan ka ng panloob na mga partisyon para ito'y gamitin at umandar sa buong mong katawan. Ano nga ba ang hindi niya nagawa sa'yo? Magreklamo ka ngayon kung mayroong nagawa sa'yong hindi mo alam. Kung may isip ka, mapag-iisip mo at mapagninilayan mo, paano nga ba ako nagkakaroon ng isip? Paano ba nagkakandabulol pa? Paano nga ba naibubuk ako ang bibig ko? Paano nga ba naimumulat ko ang mata ko? Ang talukap nito'y nagagalaw-galaw ko. Ako bang nagpapagalaw nito? Ako bang magbibigay galaw nito? Dapat natanto ito ng tao upang mapatotohanan yung bawat segundo'y nagpapagunita ang Ama. Ako ito, anak ko, pinagalaw ko ang pilik mata mo. Pinagalaw ko ang talukap ng mata mo. Pinagalaw ko ang labi mo. Pinagalaw ko ang bibig mo. Binigkas ko ang salita ko. Pag-aralan mo. Pakinggan mo. Sundin mo. Sa buhay mo. Masusunod mo ang gusto mo. Sapagkat sa pananampalataya mo, kung akong aasahan mo, ano nga bang di ko magagawa sa'yo? Yamang kinikilala at ginagalang mo ako. Ngunit at pasubali, anak ko, na kung minsan ika'y dinadalisay ko, huwag ka namang reklamo ng reklamo at nagkakasala ka sa kakasalita mo. Kundi alalahanin mo ang isipan mo'y ako. Alalahanin mo ang damdamin mo'y ako, na kung akong mangungunat maghahari sa'yo, ano nga bang hindi ko mapapakita? Samantalang kung maliwanag ang mata mo, kung hanggang saan ang naabot nito, nakikita mo ang lahat ng nilikha ko. Bakit di mo matarok ang kalooban ko? Damhin mo sa puso mo, anak, na malayo sa akin at mararamdaman mong mahal na mahal kita. Yaon ang panawagan sa tuwin na sa inyo, tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat panahon lamang yan, takda-takda lamang yan. Lagi niyong tatandaan, kapalaran ni Juan di kapalaran ni Pedro, subalit ang lahat ng kapalaran nyo, batid ng bumuhay sa inyo. Kaya't kung lahat kayo ay naglalagak ng buhay nyo, para paggamit nyo sa mabutit magkaroong katuturan nito, magkakaroon silbit kabuluhan ng buhay na pairam sa inyo, at di kailanman kayo pababayaang mamatay na di kayo nakinabang ng galak, ng sigla, at ng tunay na kabusugan, sapagkat ang Ama nyo ang tunay na biyaya, at ang may pandinig ay nakaririnig at may makakakita ng hiwagang taglay. Kung puso nito ay tinanggap, yaon na nga, ako ay ako, wikang pasubaling pahatid sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Sabi nga, di mo naman kailangang ikwento sa kapwa mo mga ginagawa mo. Kasi alam na ng Ama yan.
Kahit na 5 lang binigay mo dahil nahihiya ka at wala kang kakayahan, ibinigay mo lahat ng kakayahan mo, nakita rin niya yon. At alam din niya yung para ka namang nagpapagaling at nagmamagaling. Alam naman niya kung kaano ang pagbibigay mo. Kung ang 10 daliri mo, kung bagay dulo lang ng kuko, yung ba'y kalugod-lugod sa Ama, hindi kalugod-lugod ito. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Huwag niyong ipatanaw ng utang na loob sa kapwa niyo ang inyong pagsasakripisyo. Tiniipit niyo ang tiyan niyo para kayo'y makapamigay. Hindi yan totoo. Ang gawin ninyo, kung ano yung binigay ninyo sa kapwa niyo, damhin ninyong mahal na mahal kayo't kapalit, ay ibabalik din niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pagmamarali yaon, hindi yan pagiging tapat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na, mapapalad kayong batid ng Ama ang ginagawa niyong kabutihan. At hindi kayo nagtuturan man lamang, kundi kayo'y masaya at maligaya niyong nadarama, sapagkat bukal sa inyong kalooban. Hintayin niyo ang ganti niya, kayong mga tapat at totoo sa Kanya, na sa kabila man ang dinaranas niyo'y wala kayong iniisip kung paano kayo magiging matwid. Hindi kayo nagiging talusira sapagkat batid nyo ang Ama nyo'y matapat. Magalak nga kayo at magpugay sa inyong binabatang dinaranas sapagkat pakikita ng Ama kung paanong binata nyo, may magagawa rin siyang pagbabalik ng lahat ng ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Maswerte yun. Ayaw niya pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Kapag bilang pag-iisip tao ang ginamit mo, masasaktan ka sa mga sinasabi ng banal na aklat. Subalit kapag ang Espiritong nagbahagi ng mga aral na may binabasa ka at nababasa mo, ang siyang nagtuturo at nagpapadama sa iyo, mauunawaan mo, matutuwa ka, masisiyahan ka, at tatanggap ka. Yun ang pasimula para pag nilayan mo kung ano ang mali mo, isuko mo sa Ama para matama. At hindi naman ito mailalathala at mailalantad kung walang taong ginagamit. Kaya kung di mo rin tanggap ang taong nagsasalita, lalo ka lang nagkasala. Sapagkat di mo kayang tanggapin sino ka. Ginawa mo lang yung istorya dahil gusto mo lang patamaan at paratangan ako. Kaya lalong lumalaki ang kasalanan ng tao sa masamang pag-iisip nito. Subalit kung may pangunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O masaya po ba kayo? Manalig ka. Walang imposible. Oo nga naman, kung inyong pagninilayan, halimbawa, tulad mo, may ganyan ka, nakakakain ka naman ng mainam, nakakalagok ka, nakakatulog ka, nakakahinga ka ng maganda, o bakit ka mababahala, matatakot, kung normal naman ang buhay mo? Pangit nga lamang sa pananaw ng kapwa mo, mata lang yung tititig, kung maganda naman ang pananaw sa iyo ng Ama, di masigit na maganda. Siya na may bumuhay sa'yo, di ba? Kaya lamang ang tao, ang laging iniintindi ay kapwa-tao. Bakit nga ba? Bakit nga ba tinitigib mo ng inis ang isip mo? Inis ang puso mo sa pag-iintindi mo sa kapwa mo tao. Sa sinabi nito, sa ginagawa sa'yo, isipin mo ang Ama. Makakalimutan mo ang ginagawa ng kapwa mo.
makakalimutan mo sinasabing di maganda at mabuti sa iyo, sapagkat ang ama mo ang umaaliw sa isip mo at puso mo para hindi mo maramdaman ang ginagalit ka ng kahit na sino. Kaya gawin mong tanggapin mo siya, magagalak ka, anak niya. Buhay ba ang ama? At laging tandaan, gaano man ang kagustuhan ng kapwa mo at gaano man ang kagustuhan mo, kung di kagustuhan ng ama, walang mangyayari. Kaya ano man ang iplano mo at kung di plano ng ama, di matutupad. Kaya ibigay mo ang lahat sa ama, plano niya'y maganda, plano niya'y mabuti, plano niyang maganda, plano niyang mabuti. Kapag tinanggap mo, sigurado, pakikinabangan mo. Kaya't sa kanya ka maglagak ng lahat-lahat tao at ang kaaliwan ay sa iyo. Pagharian kayo, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Salamat na lang po sa Panginoon. Siyempre, sino bang tao ang kung minsan ay hindi nalungkot, ano? Kung minsan ay hindi nanghina ang loob. Subalit alam niyo po, napapatotohanan ng Ama na siyang kalakasan ng loob mo, siyang kagalakan mo sa oras na nararamdaman mo yun, at siya'y tinawagan mo, nanalangin ka, dinulog mo sa Kanya, at naramdaman mo ang Espiritu niya, ang lahat na yun parang hanging napalis. Nagdaan lang sa iyo, di mo na nararamdaman. Subukan po ninyo. At kapag nangyari yan sa inyo, sasabihin nyo, totoo pala ang balita. Hindi pala kwentong kutsero, kwentong totoo pala mula sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O, kapag dumarating yung panghihina ng loob, sino kalakasan? Kapag dumarating ang kalituhan, sino ang pagpapayapa? Kapag dumarating ang takot, dahil may sakit ka, dahil wala kang pera, dahil wala ka ng pambayad, sino ang kailangan? Ang Diyos lahat ang katugunan. Diyos na totoo, hindi Diyos, Diyosan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta? Kapag sa araw-araw may pagbabago kang nararamdaman, ay ibig sabihin may pagbabagong gagawin. Ikaw naman ang makakadaman yan eh. At magpapatuto sa sarili mo kung may naiba ba at naiiba. Kapag may naiba at naiiba, sigurado may pag-asa. Buhay ba ang Ama? Pagagalingin pa rin pala ako ba't inuunti-unti pa? Aba, kayo ba na may di na nagnilay? Sino ba naman ang agad pagdakang gumaling dito na naririto pa? Meron ba? Nakita na ba ninyo? Yung hindi nagpapagamot sila naririto. Araw-araw, yung ginamot at nahiwagaan na kunwari nakatanaw, nakatitig na nahiwagaan, wala na isang araw. Kaya ang nananahan dito, yung may nadadama at nakikilala. Oh, sabihin nyo sinungaling ako, kundi ito totoo. Sapagkat si Kunching, hindi siyang taga-suri nyo. Ang nananahan sa dakong ito, yung nakakadama at nakakakilala. Yung gumugusto at umaunawa sa aral ng Ama. Subalit yung gusto yung gumaling lang, pag nakamtay wala na. Sinita ba kayo? Hindi kayo sinisita at walang sinasabi sa inyo, kaya wag isama ng loob nyo. Totoo lang ang sinambit ko, sapagkat kung bilang tao di wiwikain ito, ngunit bilang di nyo nakita, ang lahat ng napagaling dito, na di hanap ay pagbabago, wala na rin dito. At mayroong nakatamo na nung may naging problema, hindi na ito totoo. Masama na para sa pananaw at papapalagay. Ganyan ang tao. Yan ang katotohanan sa mundong ito. Kaya't kung lahat lang ng tao ay magbibilang tao, palagay nyo, sino ang tutungo sa pinaglalaan ng mga silid? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, katapang naman at katalino ni Constancia.
nababaybay sa inyo ang mga istorya at nawiwika sa inyo kung anong nakikita. Abay, kagaling pala niyang manyuri ng tao at sinusuri pala kayo. Paano naman niyang nagagawa ito? Kilala ba kayo? At nakikita ba niya kung anong ginagawa niyo sa inyo? Nababatid ba niya kung anong gawain ninyo sa buhay niyo? Walang kabatiran ng tao, ngunit ang di niyo nakikita, lahat saksi sa bawat segundo. Buhay at di mamamatay. Kaya, ang may pandinig, nakakarinig. Ang may pandama, nakakadama. Kaya't yamang nakadama at nakarinig, maligaya at masaya. Sapagkat ang pinananahan, ang totoong aral na binubulay-bulay, kaya nabubuksan ng diwa at nagliliwanag, nawawala ang pagkabahala. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung wala ngang naririnig ang tao, desin sana'y walang hinahatulan. Desin sana'y walang hahatol. Ngunit nang dahil may naririnig nga, nagkakasalang isip at damdamin kung di totoo ang mga paratang. Kung walang nakikita ang tao, desin sana'y hindi nagkakasala. Sapagkat ang mga pinagkasalahan ng mata at tinimo sa puso't isipan na hindi naman pala totoo at haka-haka lamang, di labis ang kasalanan. Yan ang mundo ng tao. Yan ang tao. Nang dahil sa mata, nang dahil sa tenga, nagkakasalang isip, nagkakasalang puso. Subalit kung Espiritu Santong nananahan, kailan may di magkakatang isip at maghahaka. Kailanman hindi dadama ng hindi tama at di nararapat, kundi ang lahat ng tutup din at gagawin, yaong sa Ama lamang. Sapagkat tao ay tao, Ama ay Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O may sakit pa ba kayo? May sakit pa ba kayo? Oo nga naman, ano po? Kung tunay nga tayong nakakaunawa at nakapagninilay, basahin po natin yung sa Biblia mula isinilang bulag na Subalit, ng panahon ng Kristo, kung halimbawa mas matanda yun sa Panginoon, pag nilayan mo na lang, katagal niya palang bulag. Nung yung sinilang na pipi at bingi, kung ano-ano nang ginawa, ba't hindi nagliwanag at hindi nakapagsalita? Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, doon palang nagliwanag ang kanyang pandinig at ang kanyang pananalita ay nakapagsambit. Pag-aralan na lang natin lahat yan. Kung tayo tunay na nag-aaral ng banal na salita, wala nga palang imposible, ano? Yun na lang ang mararamdaman mo at maisip mo dahil totoo kang naghahanap. Subalit kung hindi, at hinahanap mo'y pera, di mo mapagninilayan yan. Subalit kung hindi, at hinahanap mo'y gagaling ang katawan mo, hindi mo yan matatanto. Sapagkat ang alam mo, gumaling ka lang, gagaling ka lang, magkapera ka lang, malutas lang problema mo, tapos na, yun lang. Wala kang gusto, kundi yun lang. Ngunit kung ang gusto mo'y Ama, sigurado, pag ninilayan mo lahat, ang 12 taong dinurugo, bakit hindi namatay? Nang panahon ng anak na sinugo, sa dulo lang ng damit ay gumaling. Panahon na ng Kristo yun. Panahon mo lang ngayon. Yan na nga ang kasutilan ng tao at kapilosopuhan. Kaya mo pala nang gawin, ang manalig at manampalataya, gawin mo. Baka sakaling sa iyo lang pagkataong pananalig at pananampalataya, hindi ka nagugugol ng marami sa lapi. Para kay mabigo. At pagkatapos ay gumaling, paandarin ang sasakyan habang may gulong at manibela na umaandar na makina. Kapag hindi na, wala na. Hindi na yung gugulong kahit gulong na babago. At bagong-bago. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pag nilayan ninyo ang lahat ng tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Mahirap sa tao ang mapagdahilan, mapangatwiran. Pasensya na Eka,
Kaya ako hindi nakarating ang akin ang tindahan ay walang magbabantay. Pero meron namang ibang tinuruhan sa araw na yaon. Ay halimbawa, inimbita ninyo, ay, kasal ng anak ko, pumunta ka. Ay, pasensya na, hindi ko maiwan ang tindahan ko. Pero sa ibang pupuntahan ay gusto. Dahil gusto yung kapwa na imbita, mapupuntahan niyon. Walang pinagkaiba sa pananampalataya. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon mo, dahil hindi mo gusto, hindi ka susunod. Subalit doon sa taong may gusto ka, susunod ka. Di ba ga? Mga mahal, pag nilayan ninyo lahat ito, nang hindi kayo nahihirapan ng loob, nang hindi kayo nasasaktan, nang hindi kayo nagkakaroon ng damdaming di mabuti. Alala, umbaga, sabihin nyo ang lahat ng sabihin nyo ang lahat ng gusto ninyo, ngunit tandaan ninyo, may Diyos na nakaririnig ng totoo, sinabi nyo, buhay at di mamamatay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Alala, umbaga, paanyaya ng Ama sa lahat ng dako at sa lahat ng kanyang mga anak. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa at magpahinay-hinay at magpabagal-bagal sa pagkilala sa Kanya, sapagkat panahon na para makilala, madama nyo siya nang makilala nyo rin ang matwid niya. At kapag nakilala nyo ang matwid niya, mawawawaan nyo ang layo niya. Kapag naunawaan nyo at nawawaan ang layo niya, matutupad nyo at magagawa nyo ang salita niya. Na kayo ay lumapit sa Kanya. Pagharian kayo, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Tapat nga ba siya? Dahil tapat, dakila at buhay ang Ama, pagharian kayo. May bukas. Ano po? May tanong po ako sa inyo. Siguro kapag tinakda po, daratal din yung takda na yun, ano? Na yung magbebendisyon muli, na hehelera. May tanong po ako sa inyo. Hindi niyo po kasi alam yung pagsusuri ng Ama eh. Gusto lang po kayong magsuri. Tingnan niyo po. Binigay niya yung nag-iisang nagbebendisyon, tinapos niya yung nag-iisang magbendisyon, dinagdagan niya tagapagbendisyon, at muli inalis niyang muli. Ano? May naiba ba? May pagbabago ba? Hindi pa rin nagbabago ang lakas niya, di ba? Hindi pa rin naiiba ang lakas niya. Sa mga tumatanggap, nagtitiwala, malakas pa rin siya. Sa lahat ng hindi, kahit ilang pong beses bendisyonan, mahina pa rin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat patotoo lamang hindi ang bendisyon ang nagpapalakas ng pananalig at pananampalataya, kundi ang pananalig na pananampalataya mo ang pagtanggap mo sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Sapagkat kapag nadama mo siya at nakilala, kahit na ikaw ay di na bendisyonan, tinanggap mo lang ang tagapag-ulat ng mainam, buong katawan mo'y may mararamdaman, sisiglang mahina at marupok ay titibay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang pananampalataya ko po kapag nahawakan po ninyo ako gagaling ako. Ilang beses ka nang hinawakan. Ano? Ang pananampalataya ko po pag ako po ay nabendisyonan, ako po ay tatatag. Ilang beses ka na bang binindisyonan? Ang pananalig ko po pag ako po ay hinilot, ako'y gagaling. Ilang beses ka na bang hinilot? Ang pananalig ko po kasi, kapag ako'y nakalapit sa inyo, ako po'y gagaling. Ilang beses ka nang lumapit.
O, sinungaling po ba? Totoo lang po sinabi, no? Eh, sino po sinungaling? Sino po? Unang-una, no? Nung bago ang gawain ito, todo haplos. Diyos ko, tama ko. Haplos din haplos doon, haplos dyan, haplos. Dito pa eka, dito pa eka. Ngayon po wala yun eh. Pero yung mga nagpapatotoo eh. Dumami ano? Tama ba? Noon nagkakasala tao. Ay, eka, doon ako sa lagad na yung maganda. Doon ako sa lagad na yun. Magaling kang humaplos yun. Palibasa naman ang mga lagad walang malisya. Ganyan. Ang hindi nila alam, kahit si Apo Kunching ay nando sa silid na yun, nakikita sila. Dito pa eka. Dito pa eka. Dito. Yun ang mga lagad, siyempre walang malisya at wala naman ang iniisip na kung ano na talagang gusto lang maglingkod. Tinachance pala, hindi pala. Kaya sabi ng Ama, tugot na! Tama na! Hindi ito sauna ba? Para magpa-relax. Ito ay gamutan ng kaluluwa at katawan. Kaya kung tinanggap mo, nasyahan ka. Kung nasyahan ka, natuwa ka. Kung natuwa ka, maaliw ka. Kung naaliw ka, lumakas ka. Kung lumakas ka, magaling ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit naman yung mga lagad na yung nakapantalon? Anong gusto mo? Nakabistidang nakabukangkang. Pag umupoy nakahindarat, pagkatapos ang matay kay duwang. Buhay ba nga ma? Mainam na yung kahit mapaupot, tumuwad-tuwad, walang sinisilip. Buhay bang Ama? Tama ba? Wala nga kang masisilip. Di naman ay ang dibdib. Abay, kasalanan ng mata mo yan. Kahit ba naman matanda na, sinisilip mo pa rin. Aba, kagaling naman ang mata mo. Ano namang utak mo ito? Dapat isipin mo, anak yan ng Diyos, lingkod yan ng Diyos, dapat igalang mo. Di ba, Ama? Sabi ng tao. Sino kaya ang tinatanong? Siya na lang silipan mo. Kahit man silipan. Eka. Ano ba ang mensahe yan? Sinungaling ba ako? Di ba totoo? Pag umandar ang mata. Aba, paanda rin ang mata sa biyaya at pagpapalang nilikha ng Ama. Huwag sa kapwa. Nang sa gayon, mata ay di nagkasala. Isip ay di magkakasala. Puso'y walang kasalanan. Maging matapat ka sa pananaw ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eka. Sino ba kaya ng hilot sa akin kahapon na yon? Tatandaan ko yon. Number. Nakilera, sana mapatapat sa akin yun. Sana mapatapat. Magaling kang manghilot yun Kaya pala magaling gusto lang niya. May asawa. Aba, pagkakasala lang ba pinuntahan mo rito? Uwi ka na. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ang tumutungo sa pampabanal at kabanalan, dapat bumabanal. Dapat nababanal. Dapat nagiging banal. Hindi kung ikay papunta rito'y banal, paglabas mo'y demonyo ang nakasalakay. Dapat nang tumungo ka ritong nakasalakay, tatlong nang ibabaw na demonyo, paglabas mo'y isang Kristo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, magnilay, magbulay. Ganyan pala ang bibig niya po, Kunching. Mali ba? Tama, di ba? Sapagkat si Kunching hindi magluluwal at magtutura ng gayan.
sapagkat si Kunching walang pakialam. Di kayo minamasdan, ngunit ang nakikinig at nagmamasid, nasusuri ang lahat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Tandaan ninyo, pagmamahal ng magulang, pagmamahal ng espiritu, pagmamahal at pagdudulot ng marapat sa inyo. Subalit, yung, hindi tama yun. Sapagkat, pagbati, marapat gawin. Ngunit, walang iniisip, walang nilalaman sa puso na mali, kundi pag-ibig. Dahil kailangan mong gawin, dahil sama, kailangan mong tupdin, dahil sa Kanya, kailangan kang sumunod, dahil anak Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, hindi pinipili, hindi tinatangi ang minamahal ng Ama. Lahat mahal, lahat pinili para mahalin. Subalit ang tao mapagtangi. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gayon pa mang nawala ang haplusan, hindi nawala ang ginawang mabutit kailanman. Kaya naman kahit wala na yung haplos siya, haplos, gumagaling na walang haplos, sapagkat ang humaplos ay di nakita. Ang humahaplos ay di nakikita, kaya't kung tinatanggap ang bawat pagyapos, mararamdaman nyo, kayo'y mahal na mahal. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Buhay na buhay ba ang Diyos? Dahil buhay na buhay ang Diyos at dakila siyang walang kapantay, anong dapat gawin? Cecilia, kahit hindi na ito'y maidiretsyo pagdaka, kung makalalakad ka't makawawala ka dyan sa dalawang paa, di magdadalawang paa ka na lang. Isang may gulo, dalawa ang gulo. Kaya kailangan lumisan ka na diyan. Di pala masakit Tingnan natin kung gagalaw ng mag-isa. Alisin mo. Gumawa ka ng gabay. Tahanan nyo sa bakuran, dalawang ganon. Gagawang ganon, araw-araw, doon ka. Nakakunyapit ka. At pinipilit mong ginaganyan-ganyan. Tulungan mo ang sarili mo. Pag kang laging nakahiga, nakaupo. Tulong. Ano bang nagsakripisyo at sinong nagsakripisyo na hindi nakamta ng pinagsakripisyohan na maganda ang resulta? Meron ba? Wala. Maghanap buhay ka man kahit na kaunti ang sweldo mo pag marunong kang magtipon at magaling kang mag-ipon at magaling kang mamaraan, sigurado hindi mo alam, nakakatipon ka, nakakaipon ka. Lumalago yung konting kinikita, di baga? Kung gastarol ka, ubos lahat yan. Kahit gaano pa kalaki. Wala ring pinagkaiba sa taong
basta-basta na lang manampalataya, walang kwenta, walang pakinabang. Binubuhay muna yung mga ugat mo. Sige. Pag naitaas mo yan hanggang doon, yan, taas. Sige, taas, taas. Taas, taas, taas. Taas, taas, taas. Konting tiyaga para makakain ng nilaga. Yan, ganyan na lang muna. Ha? Ang taas. Tingnan natin. Ano ba yung ginagawa na yun? Sa totoo lang, pwede namang wala iyan eh. Kaya lang, baka pag ginanyan ka, mabakbak. Sakit ba? Sakit. Naramdaman mo na. Sige, masakit. Wala. Kailangan makadamayan. Mapapalad ka pag umakyat doon yan. Hanggang saan? Hanggang saan? Tingnan mo kung hanggang saan ang kuryente. Pakinggan, pakiramdaman mo ha? Hanggang saan? 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 Kailangan umakyat yan. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang kailangan umandar yan, pumanik. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Sige, hanggang saan? Hanggang saan? Tigas. Hanggang saan? Hanggang saan? Sige. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Yan. Sige. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, tigibin ninyo ng pananalig at pagtitiwala ang inyong isip nang sa gayo ng bawat araw nyo, matigib din kayo ng galak. Pagpalain kayo, tayo na sa Antipolo. May misa pa po mamaya.